Welcome mga Kapinoy. Yan, dito naman tayo mga Kapinoy, no? Ayan sa ating YouTube channel. Welcome po tayong lahat dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan sulok ng kinaulo, no? Sa ating mga mahal na OFW, yan, welcome po tayo dito guys. Yan. Ating balikan at ating pag-usapan ngayon. Itong topic po natin ngayon guys, itong tungkol sa, yun naman, nandito na naman yung laglag bala, tanim bala. Nandito naman yung tanim bala guys. Bakit alam niyo ganitong tanim bala kasi? Nung unang panahong administrasyong former President Rodrigo Duterte, ay talagang minumura talaga niya ito, yung laglagbalan na ito. No? Ito yung isa sa nagustuhan ng mga OFW, yung talagang style ni former President Duterte. No? Yung kanyang mga banat talagang galit na galit sa mga ganong klaseng mga pang-abuso. No? Kaya yun nung unang panahon, yung tanimbala na yan sa NAIA, ay talagang yun ang gusto ng OFW, no? Yung parang dinipinsaan mo yung mga simpleng mamamayan, simpleng mga OFW, bayaning OFW. Dinipinsaan ng ating mahal na presidente nung una. Kasi yung tanimbala na yan ay talagang umaabuso doon noon sa NAIA. Kaya marami po yung mga kawawa nating mga kababayan na talagang mga inosente ay nakakasuhan tapos na ito ya yung na aharang sila dyan sa NAIA. Kaya yung nung una sinabi ni Pangulong Duterte nung una, pag hindi kayo huminto niyan, ay talagang lahat kayo dyan ay papalitan ko. Kaya ganun po ang Pangulo nung una. Kaya talagang napamahal sa kanya yung mga OFW dahil po ay sa ganun niyang klaseng dipinsa sa mga bayaning OFW. Tapos ngayon nandiyan na naman, babalik na naman yan. Babalik na naman diyo. Kasi alam niyo bakit babalik naman yan? Kasi wala yung ating presidente. Ganun no? Yung ating presidente may takip yung ganito yung bibig. Wala. Kaya ganun ang ating bansa. Bumalik na yung droga, bumalik na naman yung corruption, bumalik na naman yung criminal leader, bumalik naman yung tulis, yung mga nakaw, kaya yung drugs, bumalik na naman. Kaya ganun po yun ang ating bansa naman ngayon. No? Kaya yung mga tao talaga, namimiss nila yung pamamahala ni former President Duterte dahil po ay talagang wala kayong lusot doon. Kaya talagang lahat, pati yung taxi driver, yung mga simpleng nagtatrabaho sa gabi, yung mga umuwi na madaling araw, gabi, anong oras lang umuwi, talagang walang kaba, hindi sila kinakabahan, no? Hindi sila natatakot dahil po ay nainiisip nila safe po sila. Kasi talagang takot yung mga kriminal, takot yung mga nagbibinta ng drugs, takot yung mga magnanakaw, takot. Kaya ganun po yung unang presidente. Tapos ngayon, tingnan nyo, yung nandiyan na naman yung tanimbala sa NAIA, no? Kaya yun ang kinatatakutan naman ng ating mga bayaning OFW dahil alam nyo, itong ating presidente ngayon ay talagang walang sinasabi. Ikaw man bibig. Kaya inabuso naman tayo, inabuso naman yung mga simpleng Pilipino. No? Kaya yun. Pag nandiyan naman yung tanimbala na yan ay talagang marami na talaga yung ayaw na talagang tumahimik yung mga Pilipino guys. Pag ganyan lagi yung no? Yung walang isang salita ang ating nasa gobyerno, no? Yung ganun nga kwan. Tapos ang nakakuan yan, nakakahiya po sa ibang bansa, no? Nakakahiya po sa ibang bansa. Nakakahiya guys, mas lalo na sa mga foreign kuan natin. Nakakahiya yung ganun yung mga issue. Kaya mayroon akong kuan guys, meron tayong video, ipakita ko sa inyo at panoorin po. Ito po yung news, no? At balita po ito sa tanimbala. Kaya panoorin po natin guys. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro.
Muntikan na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng nakaplastik na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman silang mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Yun guys, no, yan, thank you for watching guys, no, yan, please don't forget, like, share, and subscribe po natin guys, no, ang ating YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat ng suporta po dito. Yan, sa mga bago po dyan guys, please don't forget subscribe po natin. Kaya thank you so much, mabuhay ang God bless you. Bye-bye.